Ngayon no, mga kababayan, dumako tayo kay Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing. Tingnan niyo po yung ating Pangulo na lagi pong binabash ng mga DDS, mga kababayan. Ito, ngayon lang ho itong balita na ito ha. Fresh na fresh ho ito, mga bossing. Ang sabi dito, no, hindi na daw muling mababahala yung mga taga Norsagaray, Bulacan ho, mga bossing. Ayan ho. Norsagaray, Bulacan, Nobyembre 28, 2025. O yan, kasama. Si Secretary Vince Dizon ho yun ho, mga bossing. Na ano ba tong proyekto na ito, mga kababayan? Sabi dito, hindi na muling mababahala ang mga pamilya sa biglaang pagkawala ng tubig sa tulong ng Angat Water Transmission Improvement Project Tunnel number 5. Mas pinalakas natin ang daloy ng tubig papunta sa halos 20 milyon Pilipino sa Metro Manila, Bulacan at mga karatig probinsya. Ito'y ang proteksyon natin laban sa tagtuyo, sakuna at aberya sa serbisyo. Kita nyo yan? Mga DDS, hindi ba kayo nagsasawa ng kakabash kay Pangulong Bongbong Marcos? Hindi naman kayo pinapansin. Diba? Sabi ni Joel Q ng Cereza Force, live na live po tayo, boss, founder. No? Sabi ko nun, kagigising lang yan. Magilamos ka kaya muna, founder, bago ka pumadel. Mga bossing, tingnan nyo po mga kababayan. Tuloy-tuloy po ang Pangulo, no? Para po doon sa ikabubuti ng mamamayang Pilipino. Tuloy-tuloy po ang ating Pangulo para po sa ikagiginhawa ng ating mga kapwa Pilipino. Pero po ano ginagawa ng mga DDS? Wala. No? Panay ang pambabatikos, panay ang babas, at panay din ho, mga kababayan, yung tipo bang akala mo may nakakatawa doon sa ginagawa ng Pangulo, pinagtatawa na nila doon sa mga social media, pinagtatawa na nila doon sa mga comment section, pero tuloy lang po ang Pangulo. Diba? Kasi mga kababayan, kung ang gagawin ng ating presidente, ng ating Pangulo, puro lang po sagutin lang ho yung mga pambabatikos nila. Kung puro ganun lang ho, mga bossing, naku po, mauubos ang oras ng ating Pangulo kakasagot sa kanila. Sagutin yung sinasabi nilang what's this? Na PIDEA leak. Sagutin yung lahat ng ibinato nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan po ang makakapagpabagal lang sa usad ng ating bansa. Di yan lang ang inatupag ng ating Pangulo. Yung kanilang mga herpulical test na mga ganyan. Di po ba? Kaya ho ako, mga kababayan, saludo ho ako kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit to? Tuloy-tuloy lang ang kanyang ginagawa at hindi nagpapatinag doon sa mga pambabatikos ng mga DDS. Pumunta tayo doon sa bigas. Biruin nyo, kahapon lang po, ano yung ibinalita natin, ano po yung ibinlag natin at binigyan natin na reaksyon. Yun po yung pati po mga kaguruan, mga teacher at mga staff ng mga pampublikong paaralan. Pwede na pong bumili ng 20 pesos na bigas. Yan po ang ating Pangulo. Puro trabaho. Pero meron kayong kilala na tao na wala nang inatupag kundi ang maggala. Tapos kapag kayong humarap pa sa media, pagka humarap pa sa mamamayang Pilipino, ang laging sasabihin mga bossing ay, walang kwenta ang ating Pangulo. At ready pa daw siya na palitan ng ating Pangulo, mga bossing. May kilala kayong ganon? Ako may kilala. No? Sabi ng mga DDS, eto, maniniwala ba kayo? No? Maniniwala kayo na ang sabi ng mga DDS, ang ganti daw nila sa atin o ang ibabawi daw nila sa atin ay 100 milyong boto kay Vice Presidente Inday Sara Duterte sa 2028? Para namang walang katotohanan yun. Parang ang hirap naman ng paniwalaan yun, mga kababayan. Di ba? 100 milyon? Ilan po ba? Ilan po ang tao sa Pilipinas? Di ba? Kung di ako nagkakamali, 116 to 119 million. Roughly, nandiyan. Tapos 100 milyon boto. Ano yun? Lahat botante. Pati yung mga sanggol, botante.
pati yung mga menor de edad, botante. Ano yun? Lokohan? Di po ba? Baka ilan na lang yan. Baka nga hindi na umano na eh. Baka hindi na ho tumungtong sa 10 milyon ang boto ni Inday Sara Duterte. Di po ba? Dahil sa nakikita natin, madami po yung mga wala na, nawawalan na ng gana sa kanila. Bakit to? Biruin mo paulit-ulit. Walang katapusan. Puro paninira na lang po yung inaatupag kay Pangulong Bongbong Marcos. Samantalang, ito po ang presidente natin, tuloy-tuloy lang po mga bossing. No, hindi po humihinto ang ating presidente mga kababayan sa mga proyektong makapagpapaunlad ng ating bayan. Sabi ni Emma Punsalan, hello po Sir Mark, shout out po. Shout out din sa inyo ma'am, no? Feeling pa din ng mga DDS, sabi ni Top Gun 23, malakas pa. Pero sa totoo, no, lagapak na at wala ng power. Oo, ako naniniwala ho ako diyan, mga bossing. Laglag na sila. Iilan-ilan na lang ho sila. Tapos itong mga sa Senado pa nila, unti-unti na din pong nalalagas at unti-unti na din pong malolongko, mga bossing. 'Di ba? Uulitin natin ano po yung balita natin ngayon, no? Yung natapos na proyekto ng ating Pangulo, sabi dito ng Pangulong Bongbong Marcos, hindi na muling mababahala ang mga pamilya biglaang pagkawala ng tubig. Ang hirap pa naman ho mga bossing kapag kayong tipo bang walang tubig, tapos meron lang papatak-patak lang, tapos bibigyan ka pa ng oras na kung kailan lang kukolekta ng tubig, minsan alas 6, alas 5 na madaling araw. Yung mahirap po yun. Ako naranasan ko yun no? Kasi po, meron kaming isang katiting na lupa, bahay, diyan sa Antipolo. Ang nakakasakop po prime water, mga bossing. Bakasyon ko Hoy Kenzo, Tenma, bakasyon ko, ginising ako, alas 5 na madaling araw nung kapitbahay namin. Kasi mabait yun si Maring George sabi Hoy Mark, no, ang aga, ginising ako. Buti may jet lag pa ako. Baliktad yung oras ko. Hoy Mark, total gising ka na. Mag-ipon ka na ng tubig mo dyan. Mag-ipon ng tubig. Anong sinasabi mo mag-ipon ng tubig? Kahit pa paano, nasa magandang lugar tayo. Ang ganda-ganda ng subdivision natin. Oo, mawawalan ng tubig, no? Kaya kailangan ipunan mo na. Maghapon, walang tubig. Aray ko po. Sabi ko, ano to, araw-araw na ganito kayo? Oo, araw-araw gumigising kami alas 5 na madaling araw. Lalo na kapag ka ikaw ay may edad na. Lalo na kapag ka ikaw ay may katandaan na ho, mga bossing. Di ba? Hirap nang may problema sa tubig. Kaya po, ayan, mga boss, no? Yung mga taga Norsagaray, Bulacan daw po, hindi na kayo magkakaproblema sa tubig. At tuloy-tuloy na ang inyong tubig galing sa Angat Water Transmission Improvement Project Tunnel number 5. Mas pinalakas ang daloy, mga bossing. Importante po yan. Pangunahin po yan na pangangailangan no? Sa isang bahay, mga bossing Di ba? Yan po. Tapos, ang mare-receive, matatanggap ng ating Pangulo galing doon sa mga DDS, pambabas. Nakakahiya naman. No? Yung sinusuportahan nga nila mga bossing, panay biyahe na lang. Kaliwat ka ng biyahe na lang po yung pinaggagawa nung kanilang sinusuportahan. Simula nang nakulong ang dating Pangulong Duterte, wala na tayong ibang narinig sa kanila, kundi bring him home. Kaya, sino pa ang susuporta sa kanila?